kids, education, medicine, and other expenses are getting higher. Maybe I can start to save later uli. Kasi tumataas ang gastos. Sabihin natin, ay magka-college na kasi anak ko eh. Tumataas yung mga bilihin ngayon. Ay nagpalit kasi kami ng kotse. So nadoble yung babayaran ko monthly. So imagine po, later na naman tayo. And that's another 10 years of our life. Bakit nga ba nadidelay tayo sa success natin? Maraming tao, super late na maging successful. Yung bang pag matanda na, sabi nila, pag tayo matanda na. Pag matanda na, doon tayo nagiging successful. Ano nga bang dahilan at paano natin ma-prevent yan? Kaya sa lahat ng mga 20 years old, 30, 40, para sa atin to. Okay? Kahit edad 50, para ma-realize natin na meron pa naman tayo palang time o para maiwasan natin ang pagka-delay ng success natin. Alright? So, simulan natin, no? Bakit nga ba nagkakaroon ng delay? Una-una, pag 20 years old tayo, ano yung mindset ng mga 20 years old? Sino po dito ang 20 na napunta sa channel ko? Kasi mostly mga 50 years old ang aking followers. Pero sa mga 20s, i-share nyo to sa mga 20 years old. Mga 50s, i-share nyo sa inyong mga anak. Kasi pag 20s, ito mindset natin. I'm still young and I want to enjoy life. Kumbaga, sabi nila, YOLO, di ba? So, bata pa kasi ako, kaya mag-i-enjoy muna ako. Lahat tayo naging mindset natin yan. Ako naging mindset ko to eh. Kaya hindi ako nag-ipon, hindi ako nag-invest sa property. Wala akong ginawa nung ako ay bata, nung kakagraduate ko. Kundi yung magbigay dito sa bahay and bumili ng mga hindi ko nabili nung estudyante ako. Kasi ang mindset ko, I want to enjoy life. Dati mga nasa city, enjoy life lang, di ba? Enjoy lang. Party, travel. Kasi bata pa tayo. So, ang nangyayari, sinasabi natin, I still have a lot of time and energy para maging matagumpay and to save money. Ending, dumating ang 30 years old ka, wala kang naipon. You have wasted 10 years of your life. Imagine mo yung 10 taon na sana nag-grow yung pera mo kung hindi ganito yung mindset mo. Imagine mo yung 10 taon na nag-grow na sana yung mutual fund investment mo. Ang dami mo na palang shares dapat na nabili kung hindi mo to naging mindset. So kung 20 years old ka ngayon at sinasabi mong I'm still young and I want to enjoy life, kailan ba gustong mag-enjoy? Ngayon o pag ikay matanda na? Di ba mas maganda kung medyo dumanas ka na ng discipline ngayon, dumanas ka na ng hardship ngayon for 10 years of your life para maging matagumpay, masagana at masaya ang next 40 years of your life. Okay? 10 years lang. 10 years lang. Nakalimutan mo tong mindset na to at nag-start ka mag-ipon, mag-invest. Okay? Mag-join ka sa aming community. Meron po kaming Gen Z Club na maaga pa lang, nagtuturuan na po kami paano mag-invest, makaipon para sa future. PM mo ko sa personal FB ko. Dito po, nag-i-enjoy ka habang nag-iipon ka. Ayan po ang aking personal FB. Kasi minsan nakala natin, hindi na masaya ang buhay pag nag-iipon tayo. Sino nagsabi sa'yo? Maraming parang para sumaya tayo. Okay? Pag-usapan natin yan. And second po, bago yan, magkape muna tayo. Asa po yung kape ko? Daming kape ni Doc eh. Kape tayo. Okay, and second, pag naman inabot natin ng 30 years old, I'm married, I have kids, housing loans, salary loans, so saka na lang ako mag-ipon. Okay, imagine no? Pag inabot mo ang 30, eto na yung stage na sasabi mong tsaka na lang o saka na lang. Tsaka na lang ba? Saka na lang, basta ganun. Later na lang ako mag-ipon kasi nagpapaaral pa ako. Later na lang, sabay-sabay yung babayaran namin, kotse, housing. Later na lang, marami pa tayong pinagkakagastusan. Nangyari din niya sa akin, sabi ko 30 pa lang ako. Ang haba pa ng buhay ko. Saka na lang yung mga investments, saka na lang bili ng properties. So, pare-pareho natin hindi iniintindi, di ba? And eto na, dumating yung 40 years old. Ito naman ang mindset natin, no? I cannot save. Food, clothing, kids, education, medicine, and other expenses are getting higher. Maybe I can start to save later uli. Kasi tumataas ang gastos. Sabihin natin, ay magka-college na kasi anak ko eh. Tumataas yung mga bilihin ngayon. Ay nagpalit kasi kami ng kotse.
So, na-doble yung babayaran ko monthly. So, imagine po, later na naman tayo. And that's another 10 years of our life. Kaya, pag inabot tayo ng 50, ito na. Retirement is getting closer. I need to save. But my income is not enough. Pag 50, naisip mo naman, magre-retire na ako kasi tapos na yung mga anak mo eh. Maybe tapos na rin yung bahay mo o konti na lang. Pero, wala ka ng enough money. Napansin mo ba? Habang tumatanda tayo, sa halip na nag-i-increase ang income natin, bumababa ang income natin. Okay? Gusto mo nang mag-ipon ngayon, wala ka namang pang-ipon. Konti na lang natira sa'yo, naubos na sa kakabayad mo ng mga monthly obligations natin and iba pang responsibilities. And at 60, eto na. I'm retired now and no money. I cannot save anymore. Dumating tayo sa 60 years old, okay, I want to save, pero wala ka ng pera. Kasi pampagamot mo na lang yung natitira mong pensyon. Panggamot mo na lang yung pera mo. So wala ka na nga yung pera you want to save. Question. Gusto mo ba na dumating ka sa senaryo na 60 ka na at hindi ka na makaipon? Siyempre, ayaw natin yun, di ba? Ayaw natin mangyari yun. Kaya kung ikaw ay nasa 20 ngayon, mag-enjoy ka, but save at least kahit 10% of your income. Pagdating mo ng 30, kahit maraming gastusin, kahit ano pa yung mga nakalatag sa'yo, ang mindset mo, I want to save at least 15% of my income. Pag 40 ka, lalo kang mag-ipon. Save at least 20% of your income. Para pag 50, 60, nag-grow na lang ang pera mo. That's the beauty of investment. Merong years na naglalagay ka talaga. Pero merong years na aani ka na lang. Naghihintay ka na lang ng harvest. For example, ako po. 7 years ako nagbayad sa Kaiser. Last year ko na to eh. Ito yung investing time. Ito yung nag-i-invest ako. Pero ngayon, after this year, growing period na lang ako. Naghihintay na ako sa harvest. That's the beauty of investment. And we have to understand that. So, imagine kung 20 years ka, mag-start ka mag-ipon, mag-invest sa mutual fund, or mag-Kaiser ka, magkano lang yun? 2,600 plus. So, kung 20 ka ngayon, after 20 years, okay ng pera mo, that's 40 years old ka pa lang, ang bata mo pa, mas matanda pa ako sa'yo. And you have big amount of money na pwede mong gawing negosyo, pwede mong stay lang sa Kaiser, or pwede mong pang-invest sa ibang investment. Marami tayong options. Pag may pera ang tao, madami tayong options. Okay? Alright, Gilibers. So, anong gagawin ko ngayon, Doc? Ang gawin mo, mag-decision ka. Sabihin mo, kahit anong edad ko, Doc, I want to save for my retirement. I want to get my Kaiser. I want to have my mutual fund. Lahat ng yan. Kaya ka namin tulungan dito po sa ating community, IMG Rockstar. PM mo ako sa personal FB ko. Yan po ang aking personal FB. Ako po ang sasagot. Yan po yan. Okay? Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.